Isinulong sa Kamara na gawing National Alcohol Harms Awareness Month ang buwan ng Setyembre, habang nanawagan naman ng isang grupo ng kabataan na taasan pang buwis ng alak. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Shot, puno, panigurado. Yan ang linyahan ng ilan sa atin ngayong holiday season. Dahil kakambal ng kaliwat ka ng selebrasyon at kasiyahan ang tsibugan at inuman. Pero mga kapatid, hinay-hinay lang. Ang pag-inom kasi ng alak pwedeng mauwi sa sakit sa atay, puso at cancer. Lahat ng yan kabilang sa mga nangungunang sanhi ng pagkamatay sa bansa ayon sa Philippine Statistics Authority. The kind of alcohol na iniinom natin ay pinoproseso sa atay. Kapag masyadong maraming ginagawa yung atay, na-overwork siya, nagbabago ang kanyang itsura. Nagiging fatty liver, nagkakaroon ng fibrosis. Hindi lang sakit ang pwedeng idulot ng sobrang pag-inom ng alak. Base sa Global Burden of Disease Study ng Institute for Health Metrics and Evaluation, higit 10 ang namamatay sa bansa kada araw dahil sa disgrasya sa kalsada. 3 dyan dahil nakainom. A person who drinks does not only put him or herself at risk, but also the people around him or her and their families who have to take care of them. Posible ring mauwi sa addiction o pagkalulong ang labis na pag-inom ng alak. Kung ganoon, sabi nga sa patalastas, drink moderately. Pero may maituturing nga bang safe level sa pag-inom ng alak? Sabi ng DOH, wala. The risk of alcohol comes sa first drop pa lang nung ininom natin. So there's actually dinidebunk nito yung message na moderate drinking is okay. I think that culture na isang beses lang naman, minsan lang ay dala din ng kakulangan sa awareness na harmful ito at may risk ito na kasama. Kaya ang ilang medical at civil society groups nanawagan kay Pangulong Bongbong Marcos na ideklara ang buwan ng Setyembre bilang Alcohol Harms Awareness Month. Sa ngayon, may panukala na sa Kamara para rito. By priming our mindset and the community for us to be aware already of the upcoming celebrations, it allows us to make an informed decision already on how to regulate or even prohibit ourselves from engaging in such harmful acts. Bukod dyan, sinusulong din ng concerned groups na taasan pa ang buwis sa alak. Meron pa rin pong mga mura na mabibili natin sa mga convenience store, sa mga tindahan sa tabi-tabi, na hindi naman maaaring nagtatanong kung ilang taon na talaga. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.